King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 349. Mga kaisipan ni Zhao Fang. Mukhang okay ang aura nitong Inheritance Shadowang pero wala pa rin kasing ganda sa 4 Great Inheritance. Ang bronze na balat na higanting Deputy Palace Lord ay tumingin sa mga ulap. Hihihi, may lumabas na Inheritance Shadowang. Nangangahulugan ito na tiyak na magkakaroon ng mas maraming inheritance na kumukonekta sa kontinente. Tama, dati, kadalasan isa o dalawang mana at minsan wala. Ang mga miyembro ng Sacred Alliance ay lahat ay may karanasan. Puno ng pag-asa at saya ang kanilang mga mata. May kabuuang 9 na sovereign ang umupo sa entablado at tumingin sa ibaba sa mga laban sa ibaba. Unang round pa lang ang laban ng 5 zone. Ang sagupaan sa pagitan ng mga henyo ay magbubukas ng kanilang potensyal, na lumilikha ng higit pang henyo na mga pagpapala ng dragon. Kung mas maraming mga itim na kabayo ang nasa sinaunang arena, mas malaki ang paglaki ng pagpapala ng dragon. Sa pamamagitan ng labanan ang bloodline ng isang tao, ang talento, ang layunin at potensyal sa labanan ay ilalabas, na ginagawang bahagyang nagbabago ang sinaunang arena. Ang sinaunang arena ay napapaligiran ng bundok ng mga estatwang bato at lalo pang kitang-kita ang aura na kanilang binigay. Sa hilagang yugto, naramdaman ni Zhao Fang na para siyang sinusuri ng mga nakapaligid na estatwa ng bato. Ang mga rebeltong bato na ito ay parang mga natutulog na Diyos na nagmasid sa mga labanan sa loob ng may paghanga o panghahamak. Hanggat hindi ko nakikilala ang mga pinakamalakas na henyo gaya ni Qin Kanwo, ang lalaking may mata ng multo, si Xia Xianxiang o ang napakaraming kababalaghan, ang aking Dragon Blessing ay patuloy na lalago. Napaisip si Zhao Fang. May kabuuang 6 hanggang 700 henyo sa Northern Zone at mahirap makilala ang isang partikular na tao. Gayunpaman, ang Sacred True Dragon Gathering ay mayroon ding isa pang panuntunan. Kung hindi mo kayang hamanin ang isang tao ngunit kung matalo ka, doble ang matatalo sa orihinal na pagpapala ng dragon at kung manalo ka, kalahati lamang ng orihinal na halaga ang iyong mananalo. Higit pa rito, mayroon lamang 3 pagkakataon ang isa na gawin ito. Hindi maraming tao ang gustong gawin ito. Kahit na ang 5 napakahusay na henyo ay hindi madaling gawin ito maliban kung ito ay nasa dulo at kailangan nilang makahabol sa iba. Lahat ay nakasalalay sa tadhana. Nakinig si Zhao Fang sa True Dragon Token at nakipaglaban sa sino mang nakilala niya. Sa ngayon ay hindi masama ang kanyang swerte at hindi niya nakilala ang napakaraming prodigy o ang 3 tao sa unang baitang. 10 panalo. 11 panalo. 12 panalo. Isa-isang tumaas ang mga tagumpay ni Zhao Fang. Maaari niyang talunin ang sino man sa ilalim ng True Mystic rank at gugugol ang natitirang oras upang umintindi. Ang labanan ng 5 sona ay magpapatuloy mula 10 hanggang 15 araw o mas matagal pa. Sa mahigit 1 dosenang labanan, naging mas malinaw ang sitwasyon ng Northern Zone. Ang pinakamalakas ay malinaw na ang napakalaki na kababalaghan, ang Diyosa na si Bingwei. Bukod sa kanya ay naroon ang 3 sa unang baitang ay si Qin Kanwo, ang lalaking may mata ng multo at si Xia Xianxiang. Ang 3 ito ay maihahambing lahat kay Mo Tianyi at malamang na matatalo si Zhao Fang laban sa 3 ito. Pagkatapos noon ay ang pangalawang baitang na binubuo ng 5 hanggang 6 na eksperto sa True Mystic rank. Sa wakas, oras na ng mga itim na kabayo. Ang ibig sabihin ng mga itim na kabayo ay hindi sila nakasali sa nakaraang Sacred True Dragon Gathering at ang kanilang mga token ay puti. Sa kasalukuyan, mayroong 4 na totoong itim na kabayo. Bing Shuyo, Hong Zan, Zhao Fang at Wang Xiaoguai. Ang 4 na ito ay lahat ay nanalo sa kanilang mga laban mula sa simula. Ang 4 na kabayo ay may kakayahan at pagkakataon na maabot ang ikalawang baitang ngunit medyo malayo pa rin sa unang baitang. Ang isang tigdas Northern Zone ay may 4 na itim na kabayo. Nagulat si Qin Kanwo. Hihihi, Brother Qin, hindi ako nagkamali. Ang batang aswal na buhok ay talagang isang itim na kabayo. Bahagyang ngumiti ang parisukat na nakaharap sa kabataan noon. Sa 4 na itim na kabayong ito na sina Bing Shuyo at Hong Zan ay nasa mga panimulang yugto ng True Mystic rank at napakalakas. Lalo na si Shuyo, kapatid siya ni Goddess Bingwei at baka maging banta sa akin. Para naman kina Zhao Fang at Wang Xiaoguai na nasa maaga at huling yugto ng True Human rank,
Gaano man kalakas ang kanilang mga bloodline, mahirap makamit ang anumang mga tagumpay. Casual na sabi ni Chen Kanwo. Pakiramdam ko ay hindi lang ganoon ang lakas ni Zhao Feng ngunit talagang mas malakas si Shuyo. Ang parisukat na mukha kabataan shook kanyang ulo. Kasabay nito ay umakyat sa entablado ang isang 17 hanggang 18 taong gulang na batang babae na may kaakit-akit na mukha. Ang babaeng ito ay isang malamig na kagandahan at naglabas ng nakakagigil na aura. Ang Bing Shuyo na ito ay nanalo na sa 19 na laban. Bukod kay Goddess Bing Wei, siya ang pinakamalakas na babae sa Northern Zone. Nagulat ang mga manonood sa hitsura at lakas ni Bing Shuyo. Walang iba maliban kay Goddess Bing Wei at sa nangungunang malalakas ang kalaban ni Bing Shuyo. Hihihi, munting kagandahan, matagal ko nang narinig ang kakayahan ng iyong Mystic Ice Palace. Gusto ka nitong hamanin. Isang kaawa-awang pimple face na lalaki ang lumakad papunta sa stage. Ang True Dragon token ng lalaking ito ay naglabas ng mahinang silver light at ang kanyang cultivation ay umabot na sa mga unang yugto ng True Mystic rank. Si Ma Tiansan. Ang taong ito ay dumating sa ika-50 hanggang ika-60 huling pagkakataon. Mukhang natama ng matigas na buto si Bing Shuyo. Inaabangan ito ng lahat ng mga manonood. Sa isang gilid ay ang pinakamalakas na itim na kabayo sa Northern Zone at ang isa ay isang True Mystic rank expert. Ang pangit na baklang ito, talunan. Inihayag ni Bing Shuyo ang hitsura ng pagkasuklam. Extreme Northern Ice Wind. Itinulak ni Bing Shuyo ang kanyang mga kamay at lumitaw ang isang ice blow na hangin na umuungol patungo kay Ma Tiansan. Ginamit na ni Goddess Bing Wei ang hakbang na ito noon at ang kanyang mga kalaban ay agad na nagyelo dahil dito. Hihihi. Maliit na kagandahan, huwag masyadong apurahin. Itong brother na ito dito ang magpapasaya sa iyo. Si Ma Tiansan nang may pagnanasa at winagaway ang kanyang braso, nagpadala ng 12 ng dark gray na ilaw patungo kay Bing Shuyo. Boom! Ang sagupaan ng True Mystic rank ay nagdulot ng pagsabog na lumawak ng 1 milya. Q. Napaatras si Bing Shuyo sa hangin. Ang pagtatanim ni Ma Tiansan ay mas mataas kaysa sa kanya at mas may karanasan. Naunawaan na ng mga nasa True Mystic rank ang kanilang Roots of Elo at maaaring gamitin ang tulong ng Heaven Earth Yuan Chi para makatawag ng mas maraming kapangyarihan. Kung ikukumpara sa totoong human rank, mas malakas sila. Sa madaling sabi, ito ay ang pagkakatugma sa pagitan ng kasanayan at ng Heaven Earth Yuan Chi. Halimbawa, Bing Shuyo. Bukod sa kanyang malamig na chi ng True Spirit ay maaari rin niyang tawagan ang katulad na Yuan Chi sa labas ng mundo. Ang chi ng True Spirit ng mga nasa True Mystic rank ay mas mataas ang kalidad at dami kaysa sa True Human rank. Ang pagkakaiba lang ay naunawaan nila ang ugat ng mga batas at sa mga tuntunin ng pagbawi, pagsipsip ng Heaven Earth Yuan Chi o ang kapangyarihan at hanay ng mga kasanayan, nahihigitin nito ang True Human rank. Nakakuha ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa labanan sa pagitan ng True Mystic ranks. Habang nanonood siya, ginagamit din niya ang kanyang lightning inheritance sa dimensyon ng kaliwang mata niya sa paghahambing ng mga ito. Ice Wind Phoenix Wings. Sigaw ni Bing Shuyo at may lumitaw na Ice Phoenix sa hangin. Tila mayroon din itong sinaunang bloodline na kapangyarihan na idinagdag dito. Gago, nababaliw na ang asong ito. Bulalas ni Ma Tiansan nang lumitaw ang isang spiritual grade na sandata sa kanyang kamay at nilaslas, na bumubuo ng isang arko na 12 ng yarda ang haba. Ang bagyo ng Ice Phoenix ay nakipagsagupaan sa madilim na kulay abong arko. Ang nakakatakot na mga alon ng hangin ay umaabot mula 1 milya hanggang 2 milya. Ang natitirang enerhiya mula sa labanang ito ay halos makasira ng isang nayon. Naramdaman ng mga henyong nanunood ang pagkibot ng kanilang puso. Kung ang isang normal na True Human rank ay nahulog sa labanang ito, sila ay naputol. Malakas talaga ang True Mystic rank. Ang aking mental energy ay maihahambing sa True Mystic rank. Kung gusto ko talagang bumuo ng ugat ng mga batas, sa teorya kaya ko. Si Zhao Feng ay unang bumuntong hininga sa kanilang lakas pagkatapos ay nakakagulat na nalaman na ang kanyang mental energy level ay maihahambing sa True Mystic rank. Bukod sa kalidad at dami ng True Spirit Chi, ang pangunahing pagkakaiba ay mental na enerhiya.
Ang simbolo ng isang true mystic rank ay ang pag-unawa at pagbuo ng sarili nilang ugat ng mga batas. Ito ay upang bumuo ng isang binhi na maaaring makipag-ugnayan sa langit at lupa. Ang binhi ay, sa katotohanan, ang source of true spirit dahil ang source of true spirit ay batay sa pamamaraan ng paglilinang ng isang tao at hinigop ang Heaven-Earth Yuan Qi. Sa teorya hanggat sapat ang antas ng enerhiya ng isip ng isang tao, maaari silang bumuo ng ugat ng batas. Bigla, isang nakakatakot na kaisipan, isang mapangwasak na plano ang nabuo sa isip ni Zhao Fang. Maaari ko bang gawin ito sa loob ng 10 araw? Kung magtagumpay ako, magkakaroon man lang ako ng base cultivation na maihahambing sa mga unang yugto ng True Mystic rank at magkakaroon ako ng mas mataas na pagkakataon na maabot ang nangungunang 10. Magkakaroon pa ako ng pagkakataon na labanan ang napakaraming kababalaghan. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na huminga ng malalim. Habang iniisip niya iyon ay nanginginig ang buong katawan niya. Sa teorya, maaaring gumana ang planong ito ngunit ang mahalagang bahagi ay kung mabubuo ni Zhao Fang ang kanyang ugat ng batas o hindi. Basag. Pang. Isang nakakagulat na slam ang nagmula sa northern stage at isang yelong bundok na may nakakatakot na lamig ang bomb-alot kay Matiansan. Boom! Nahulog si Matiansan sa entablado at halos maging isang bloke ng yelo habang patuloy siyang suminok sa gulat. Kaka-rating mo lang sa True Mystic rank hindi pa matagal dahil ang iyong ugat ng batas ay maihahambing na sa mga unang yugto ng True Mystic rank. Napakalalim din ng iyong bloodline at tiyak na natanggap mo ang asensya ng Mystic Eyes Inheritance. King of God, Kabanata 350. Pagpili ng laban. Sa hilagang yugto, natapos ang labanan sa pagitan ng True Mystic ranks na nanalo si Bing Shuyo. Talagang karapat-dapat siyang maging isang sumisikat na bituin ng Mystic Eyes Palace. Kaka-rating pa lang niya sa True Mystic rank at natalo niya si Matiansan na nasa maagang yugto ng True Mystic rank. Malamang sina Bing Shuyo at Goddess Bing Wei ay parehong nakatanggap ng asensya ng Mystic Eyes Inheritance. Ang henyo sa ibaba. Ang Mystic Eyes Palace ay sikat sa buong kontinente at hawak ang isa sa 4 na dakilang pamana, ang Mystic Eyes Inheritance at mabubuksan nila ito minsan sa bawat 12-12 taon. Sa 10 Great Clans rank ang Mystic Eyes Palace ay palaging mataas at sa bawat Sacred True Dragon Gathering ay magkakaroon sila ng ilang pinakamatataas na henyo. Ang Shuyo na ito ay nilinang sa isang Ice Elemental na kasanayan na mas mahusay kaysa sa aking Lightning Inheritance at mayroon din siyang malakas na bloodline. Pinanood ni Zhao Fang ang labanan mula simula hanggang wakas at naramdaman na ang nakakatakot na lakas ni Bing Shuyo ay maaaring sapat na upang maabot ang antas ni Mo Tianyi at Qin Kanwu. Si Matiansan ay hindi rin kapanipaniwala at may pagkakataong maabot ang nangungunang 30 sa pagkakataong ito. Ang kanyang lakas ay nasa ibaba lamang ng unang baitang. Kung haharapin ni Zhao Fang si Matiansan, wala siyang ganap na kumpiyansa na manalo at kahit na gawin niya ito ay magiging mahirap na labanan. Pagkatapos ng laban na ito, si Bing Shuyo ay naging numero 1 itim na kabayo sa Northern Stage at isa pa nga sa mga nangungunang itim na kabayo sa buong Sacred True Dragon Gathering. Shuyo, napakahusay mo sa laban na ito. Ang napakaraming kahangahangang Diyosa na si Bing Wei ay nagpahayag ng isang pambihirang ngiti. Big sis, unang pag-ikot pa lang ito at napilitan na akong gamitin ang bloodline ko. Bahagyang mabilis ang paghinga ni Bing Shuyo. Ang kanyang laban noon ay hindi madali ngunit ang tansong True Dragon Token sa kanyang kamay ay nagsimulang maging pilak, ibig sabihin, ang kanyang Dragon Blessing ay tumaas ng husto. Little sis, kailangan mong maunawaan na maraming mga henyo dito ang maaaring hamanin ang mga may mas mataas na paglilinang. Hindi ka panipaniwala para sa iyo na talunin si Matiansan sa mababang paglilinang. Hinaplos ni Goddess Bing Wei ang buhok ng kapatid na may pagmamahal. Sa hilagang yugto, pagkatapos ng 20 laban ay naging mas malinaw ang sitwasyon. Sa 4 na itim na kabayong si Bing Shuitue ang nasa itaas, si Hong Zan ay pumangalawa sa unang yugto ng True Mystic Rank Cultivation at gumuhit siya kasama ng isa pang eksperto sa True Mystic Rank. Pangatlo si Zhao Fang na nanalo din ng 20 laban at sumunod sa kanya sa pang-4 ay si Wang Xiaoguai. Gayunpaman, sa 22nd labanan, ang swerte ni Wang Xiaoguai ay medyo masama at nakilala niya si Qin Kanwu.
Si Qin Kanwo ay isang alamat sa buong kontinente at mas mataas pa ang ranggo kaysa kay Mo Tianyi sa huling Sacred True Dragon Gathering. Boom! Na-activate ni Wang Xiaoguai ang kanyang bloodline power sa sandaling umakyat siya sa entablado at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may sizzles ng purple gold at ang kanyang mga kalamnan ay balto, na nagmistulang isang mini giant. Sa sandaling iyon ang kanyang mga pisikal na katangian ay umabot sa isang nakakatakot na estado na maaaring mapunit ang normal na True Mystic ranks gamit ang kanyang hubad na kamay. Earth Hell Wind Cloud Stick. Ni Wang Xiaoguai ang kanyang ginto at pilak na stick sa paligid at lumabo na may mapang wasak na hangin na sumasakop sa 100 yarda na radius. Sa mga tuntunin ng lakas ng labanan, si Wang Xiaoguai ay halos maihahambing sa isang True Mystic rank. Napakakakaiba ng kanyang bloodline power. Kung mas nasugatan siya ay mas marami siyang lakas sa labanan. Gankun Righteous Air Technique. Ang mga mata ni Qin Kanwo ay parang mga bituin at ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng malaking halaga ng True Spirit Chi na konektado sa langit na Earth Yuan Chi. Ho! Isang lilang liwanag ng bituin ang agad na sumikat sa radius ng 1 milya. Bulalas ni Qin Kanwo at isang palad na binubuo ng purple starlight ang bomb-alot sa lugar. Mayroon itong hangin ng katwiran at pinigilan ang mga demonyo at mga hayop. Si Wang Xiaoguai ay baliw na iwinagayway ang kanyang stick ng mapang wasak na hangin ngunit gusot pa rin. Bam! Ang napakalaking kapangyarihan ay agad na nagpaubo ng dugo kay Wang Xiaoguai. Ang pagkakaibang ito sa lakas ay hindi mahuli sa bloodline o kasanayan. Hindi nagulat si Zhao Feng sa pagkatalo ni Wang Xiaoguai. Kung tutuusin, ang kalaban ay ang level ni Mo Tianyi at nagkaroon ng pagkakataon na maabot ang top 20 kung hindi man top 10. Sa kasamaang palad, ito ay masyadong mabilis. Ang spiritual eye ng Diyos ni Zhao Feng ay nakalok sa Chi of True Spirit ni Qin Kanwo at kung paano nakipag-ugnayan ang kanyang ugat ng batas sa langit na Earth Yuan Chi. Gayunpaman, ang lakas ng labanan ni Qin Kanwo ay mas malakas kaysa sa inaakala at napigilan si Wang Xiaoguai sa isang galaw lamang. Ang huli ay hindi nagkaroon ng anumang pagkakataon. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at pinagsanib ang kanyang kamalayan sa kanyang Source of True Spirit upang maramdaman ang lalim. Ang kalaliman ng aking Source of True Spirit ay pangunahing nagmumula sa Lightning Inheritance at pagkatapos ay ang Mystic Flower Treasured Bible. Nag-analyze si Zhao Feng ng paunti-unti. Kapag nagkaroon ng True Mystic rank fighting, manunood siya sa kanilang laban kahit saang zone ito naruroon. Sa pamamagitan ng mga inspection na ito, nakakuha siya ng ilang mga insight. Ang ugat ng mga batas ay upang bumuo ng isang ugat na may pangunawa ng isang tao at gamitin ito upang humiram ng kapangyarihan mula sa langit at lupa. Isang linya ng pag-iisip ang lumitaw sa puso ni Zhao Feng. Ang ugat ng batas ay ang paggamit ng Source of True Spirit bilang isang binhi pagkatapos ay gumamit ng mental na enerhiya upang madama ang Heaven Earth Yuan Chi. Sa ganitong paraan magiging mas malakas ang bawat galaw ng mga cultivator. Dahil ang mga nasa True Mystic rank ay may ugat ng mga batas bawat isa sa kanilang mga aksyon ay maaaring tumawag sa kanilang kapangyarihan ng langit at lupa ngunit ang mga nasa True Lord rank lamang ang maaaring direktang tawagin ang langit na Earth Yuan Chi. Siyempre, ang mga nasa True Mystic rank ay maaari ding magdirekta sa Heaven Earth Yuan Chi ngunit katulad lamang ng epekto ng pagtawag. Matapos ang tren ng pag-iisip na ito ay naging malinaw. Kailangan pa ni Zhao Feng ng 2 hakbang para mabuo ang kanyang ugat ng mga batas. Una, kailangan niyang maunawaan ang Heaven Earth laws at kailangan niyang magkaroon ng sapat na pangunawa. Ito ang mahalagang hakbang na kulang kay Zhao Feng. Ang ikalawang bahagi ay kailangan niyang bumuo ng isang ugat ng batas sa loob ng kanyang mental energy world sa pamamagitan ng paggamit sa source ng True Spirit bilang binhi. Magagawa lamang ito ni Zhao Feng kung ang kanyang mental energy ay sapat na mataas. Ang pangunahing bahagi ay ang unang punto. Kailangan kong pagsamahin ang Lightning Inheritance at Mystic Flower Treasured Bible para maunawaan ang isang natatanging batas. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at nagsimulang umintindi. Sa katotohanan, maaari siyang bumuo ng ugat ng batas para sa alinman sa 2 Lightning Inheritance at ugat ng batas at ito ay magiging mas madali ngunit gusto ni Zhao Feng ang pagiging perpekto. Nais niyang bumuo ng ugat ng batas sa pagsasanib ng Lightning Inheritance at Mystic Flower Treasured Bible.
Nangangahulugan ito na ang pagiging komplikado at kahirapan ng pagbuo ng ugat ng batas ay ilang beses ang pamantayan. Sa kabutihang palad si Zhao Feng ay hindi isang normal na tao at nagkaroon ng tulong ng God Spiritual ay pati na rin ang malaking pinagmumula ng mental energy na nagbigay daan din sa kanya na magkaroon ng mataas na pangunawa at pangunawa. Sa loob ng kanyang isip, ang malalalim na linya ng kidlat ay nakipag-ugnayan sa mga malabong bulaklak. Kasabay nito, ang simbolo ng kidlat sa noo ni Zhao Feng ay kumikislap at may mga palatandaan ng pag-crack. Hindi mahirap para sa akin na unawain ang ugat ng batas ngunit ang tanging problema ay oras. Dapat kumpletuhin ni Zhao Feng ang kanyang ugat ng batas sa pagitan ng 10 hanggang 15 araw. Sa ganitong paraan lamang siya makakarating sa mas mataas na lugar. Lumipas ang oras, si Zhao Feng ay nahuhulog sa kanyang mundo ng mental na enerhiya at ang mga insight ng mga batas ay nakapalibot sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata ilang araw na ang lumipas. Nagpatuloy ang 5 labanan sa Sona. Sa Northern Stage, ang napakaraming kahangahangang diyosa na si Bing Wei ay nanindigan pa rin. Si Qin Kanwo at ang ghost-eyed na lalaki ay wala pa ring natalo. Ang swerte ni Xia Xianxiang na masama at nakilala si Goddess Bing Wei bago natalo sa 2 hanggang 3 galaw. Ang gitnang yugto. Unparalleled under the heavens. Ang palad ni Yon Tianhao ay napuno ng isang mahiwagang liwanag na dumurog sa lahat ng nasa daan nito at nagpang-inag sa entablado. Isang gintong dragon ang tila lumitaw mula sa kanya at tila umuungal. Pang! Si Prince Jin ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay pinalipad mula sa entablado habang ang kapitan ay lumitaw sa kanyang bibig. Hindi alam kung kaluwalhatian o kalungkutan ang makipagsapalaran sa numero 1 prodigy na si Yu Tianhao. Si Yu Tianhao ay nasa pinakamataas na True Mystic rank at sapat na ang kanyang lakas para ilipat ang mga nasa True Lord rank. Higit pa rito, ang Unparalleled Under the Heavens skill ay isang teknik na nagpawala ng kulay sa ibang mga mana. Sa Northern Stage, biglang binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Weng! Biglang umiling ang True Dragon token niya at itinuro siya sa stage. Ang ika-44 na laban. Ako naman. Walang ekspresyong tumayo si Zhao Feng at tumalon sa hilagang entablado. Pagkatapos ng 44 na tuloy-tuloy na panalo, si Zhao Feng ay naging isa sa mga itim na kabayo ng Northern Stage. Sa yugtong ito ang kanyang True Dragon token ay naging malalim na bronze at nagkaroon ng sizzle ng silver. Ito ay dahil malakas at maswerte si Zhao Feng kaya naabot niya ang resultang ito. Ang dahilan kung bakit siya swerte ay dahil hindi pa rin nakikilala ni Zhao Feng ang napakaraming henyo o ang mga henyo sa unang antas. Sa kabilang banda, sina Wang Xiaoguai at Hong Zun ay nakatagpo ng mga malalakas na kalaban at natalo noon. Maging si Bing Shuiyo ay nakilala si Matian San, isang eksperto sa True Mystic rank. Shua. Isang malamig na batang babae na nakasuot ng nyebe ang biglang lumutang sa Northern Stage. Ito ay isang mukha na gawa sa yelo na maaaring sirain ang mga bansa. Ang malakas na True Mystic rank aura ay nakipag-ugnayan sa Heaven Earth Ice Yuan Qi at bumuo ng nakakatakot na lamig. Si Zhao Feng ay suminok at ang lamig ay sapat na upang palamigan ang buto. Hua! Ang mga bulalas ay nagmula sa ibaba ng entablado sa hilaga dahil sila ay puno ng pananabik at pag-asa ngunit higit pa rito ang nalulugod. Mukhang hindi maganda ang swerte ko. Nais muna ni Zhao Feng na matapos ang labanan sa lalong madaling panahon, ngunit ang kalaban ay ang pinuno ng 4 na itim na kabayo na si Bing Shuiyo. Bing Shuiyo, hinamon mo si Zhao Feng. Kung manalo ka, kalahati lang ng orihinal na halaga ang maaari mong mapanalunan at kung matalo ka, doble ang talo mo sa karaniwan. Nagsalita ang hukom at muling nagbabala. Naiintindihan ko. Ang malamig na mga mata ni Bing Shuiyo ay nakatutok kay Zhao Feng. Nagulat si Zhao Feng nang marinig ito. Ang kanyang laban ay dahil hinamon siya ni Bing Shuiyo at hindi isang random na laban. Ang mga patakaran ay nagsasaad na ang isa ay maaaring hamanin ang isa pa ngunit ang lahat ay may 3 pagkakataon lamang. Bing Shuiyo, bakit mo ako hinahamon? Tumalon ang puso ni Zhao Feng habang kumikislap ang kanyang mga mata. King of Gods, Kabanata 351. Pagkopya ng Secret Technique. Ang kagandahang ito ang pinakamakapangyarihang kalaban ni Zhao Feng na nakilala niya sa ngayon.
Ang pangunahing punto ay ang kanilang labanan ay hindi sa direksyon ng True Dragon Token ngunit gawa ng tao. Napaisip siya nito. Bukod sa pagsali sa mga laban, madalas niyang inintindi ang kanyang ugat ng batas at hindi gaanong pinapansin ang labas ng mundo. Sa katotohanan, ang katotohanan ay hindi komplikado. Sa apat na itim na kabayo sa Hilagang Yugto, sina Bing Shuyo at Zhao Feng lamang ang may 44 na panalo. Maganda ang swerte ng asol na brat na iyon. Kaya naman pwede siyang maging kapantay ni Bing Shuyo. Hihihi. Mukhang kasing mapagkompetensya ni Bing Shuyo ang kapatid niya. Hindi siya papayag na mangyari ang ganoong bagay. Karamihan sa mga henyo ay mapaglaro, naghihintay na manood ng magandang palabas. Tahimik na nakatayo si Bing Shuyo sa entablado at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam at pangaalipusta. Ang isang maliit na maagang yugto ng True Human Rank ay kapantay ko. Ito ay isang kahihiyan patungo sa buong Northern Zone. Ako ang numero 1 itim na kabayo. Nagsalubong ang mga kilay ni Bing Shuyo at naging mas naiinis ngunit ang swerte ni Zhao Feng ay palaging mabuti at hindi nagpatalo. Gusto niyang maging numero 1 itim na kabayo ng Northern Zone at maging ang buong numero 1 Black Horse Star ng Sacred True Dragon. Ito ang dahilan kung bakit hinamon niya si Zhao Feng. Hindi nakapagtataka. Buti na lang naiintindihan ko na rin ang ugat ng batas at katatapos lang niyang umabot sa True Mystic Rank kaya magagamit ko siya para tulungan ako. At saka, ang element ng bloodline power niya ay pareho sa akin. Madaling tinanggap ni Zhao Feng ang katotohanan. Bagamat wala siyang masyadong pagkakataong manalo, matutulungan siya nitong umunlad. Brat na may aswal na buhok, dito na nagtatapos ang swerte mo. Naiinis na sabi ni Bing Shuyo habang binalot ng lamig ng True Spirit Realm si Zhao Feng. Katatapos lang niyang makapasok sa True Mystic Rank at ang kanyang ugat ng batas ay maihahambing sa mga unang yugto ng True Mystic Rank, ibig sabihin ay makapangyarihan ang kanyang mga kasanayan. Sa makatuwid, ang buong malamig na aura ni Bing Shuyo ay maaaring agad na sirain ang isang normal na True Human Rank na makipaglaban. Gago, ang lamig. Si Zhao Feng ay sininok ngunit ang kanyang mental energy ay nanatiling hindi nasaktan. Shua. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang God Spiritual Eye at nakalock kay Bing Shuyo. Bing Shuyo ay nagsimulang maglaho sa mata ni Zhao Feng at ang transparency ay isa lamang sa pangunahing kapangyarihan ng God Spiritual Eyes. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Zhao Feng dahil siya ay hindi isang pervert. Sa isang iglap ang figure ni Bing Shuyo ay napalitan ng dugo at True Spirit Chi. Ipinakita rin ang kanyang bloodline power. Ang pinakamalinaw ay ang True Spirit Chi na umaabot sa buong katawan. Walang hiya na bastos. May naramdaman si Bing Shuyo at namula ang kanyang mukha bago naging malamig ang lamig. Extreme Northern Ice Wind. Bulalas ni Bing Shuyo at iwinagayway ang kanyang jade na kamay, na nagpatawag ng ice blue winds na umaalulong patungo kay Zhao Feng. Mga nakakabaliw na pag-atake. Isang radius na 1 milya ang napuno ng hangin ng Extreme Northern Ice Wind. Isang hangin lang ay sapat na upang agad na i-freeze ang pinakamataas na True Human Rank sa isang bloke ng yelo. Dahil siya ay nagalit at napahiya, patuloy na nagpadala si Bing Shuyo ng 7 hanggang 8 Extreme Northern Ice Winds na makakasama pa sa normal na True Mystic Rank. Naramdaman na lamang ni Zhao Feng ang isang malamig na pakiramdam na dumating na naging dahilan upang umikot ang kanyang Chi of True Spirit. Ang ugat ng batas na nilikha ng isang eksperto sa True Mystic Rank ay maaaring sugpuin ang mga nasa True Human Rank. Higit pa rito, ang kanyang paglilinang at kakayahan ay parehong nakahihigit kay Zhao Feng. Hiu. Si Zhao Feng ay naging isang kidlat na nawala sa kanyang orihinal na lugar. Shua. 2 hanggang 3 kidlat ni Zhao Feng ang lumitaw sa hangin sa susunod na segundo. Kabilang sa 2 ang mga clone na ginawa mula sa Yin Shadow Cloak ni Zhao Feng. Boom! Bam bam! Sumabog ang nagyayelong hangin at agad na durog patungo sa kinaroroonan ni Zhao Feng, sinisira ang 2 clone sa proseso. Sa sandaling ito, napilitan si Zhao Feng na umatras at ginamit ang kanyang Claw of Lightning pati na rin ang Waves of Lightning ngunit walang makakapigil dito. Ang superioridad sa ugat ng batas, paglilinang at kasanayan ay sobra. Ang babaeng ito ay talagang karapat-dapat na maging malapit sa antas ni Mo Tianyi at Qin Kanwo.
Tiyak na matatalo si Zhao Feng sa sagupaan. Hindi pa niya ginagamit ang kanyang bloodline power o ang kanyang 4-eye bloodline powers. Sa kasalukuyan ay ginagamit lamang niya ang kanyang God Spiritual Eye pati na rin ang kanyang kalamangan sa bilis. Ngunit hindi pa rin ginamit ni Bing Shuiyo ang kanyang bloodline power o ang kanyang mga hakbang sa pagpatay. Claw of Lightning. Extreme Northern Ice Wind. Ang Claw of Lightning ay tumama patungo sa Extreme Northern Ice Wind. Basag. Agad na nabasag ang Claw of Lightning at ang natitirang hangin ay humampas kay Zhao Feng. Teleportation Lightning Step. Naglaho ang figure ni Zhao Feng at muling lumitaw ng ilang yarda sa labas, na iniiwasan ang ubod ng paggalaw. Ang mga manunood ay nanunood ng may kilabot na mga puso. Si Zhao Feng ay parang naglalakad sa isang mahigpit na lubad. Anumang pagkakamali ay magreresulta sa pagiging isang bloke ng yelo. Gayunpaman, palaging makakaiwas si Zhao Feng sa panganib. Maaaring kontrolin ng kanyang God Spiritual Eye ang sitwasyon at suriin ang landas ni Bing Shuiyo ng True Spirit Chi, kasama na kung saan ito nagpunta at pagkatapos ay tansyahin kung aling ruta ang tatahakin nito. Shua. Hiu. Hiu. Mabilis at maliksi ang galaw ni Zhao Feng sa pinagsamang Lightning Inheritance at Mystic Flower Treasured Bible. Si Bing Shuiyo ay hindi nagpakadalubhasa sa bilis at lahat ng kanyang mga ruta sa pag-atake ay sinisiyasat ni Zhao Feng, na nagpapahintulot sa kanya na magtagumpay sa pag-iwas sa bawat oras. Although ang lakas mo at hindi ko kaya ang mga galaw mo ng diretso pero kung hindi mo ako matamaan ano pang magagawa mo. Lumiwanag ang figure ni Zhao Feng sa entablado at tila medyo casual. Ang kanyang God Spiritual Eye ay nakalock kay Bing Shuiyo sa simula pa lamang at siniyasat ang paggamit nito sa ugat ng batas. Binawi ng mga henyo sa ibaba na naghihintay na manood ng palabas ang kanilang pagiging mapaglaro at pagmamaliit. Ang ilan sa mga nangungunang henyo sa halip ay may mga solemn na ekspresyon. Bagaman ang Zhao Feng na ito ay mukhang hindi nanalo, siya talaga ang kumokontrol sa sitwasyon. Naging maingat ang ekspresyon ni Xia Xianxiang. Iniisip niya ang magiging resulta kung lahat ng ruta ng kanyang espada ay nakita ni Zhao Feng sa ibabaw ng kanyang maliksi na bilis. Ang bloodline ng mata ng batang ito ay may ganitong pambihirang kakayahan. Ang mga mata ng lalaking may multo ay kumislap sa selos. Una, ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo ay maaaring magkusa at pangalawa, ang kanyang malaking pinagmumulan ng enerhiya sa pag-iisip ay maaaring magbigay daan sa kanya upang magawa ang isang hindi kapani-paniwalang gawain sa landas ng mga ilusyon ng enerhiya ng isip. Higit pa rito, sinabi sa kanya ng instinct na ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay hindi kasing simple ng hitsura nito dahil ang sarili niyang eye bloodline ay naging balisa nang makilala nito ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng. Si Shuiyo ay pinamumunuan ng brat na ito. Tumaas ang kilay ni Goddess Bing Wei na nanonood. 12-12 ng mga galaw mamaya. Ang figure ni Zhao Feng ay kumikislap kung saan-saan at may kaunting estilo ng Watermoon Pirate dati. Ang kanyang God Spiritual Eye ay patuloy na nakalock kay Bing Shuiyo at tanging dumpensa. Hindi pipi si Bing Shuiyo at nabawi ang kanyang kalmado, hindi sinasayang ang kanyang Chi of True Spirit. Kung ganoon, malamig ang ekspresyon ni Bing Shuiyo at ngumisi siya habang mabilis na kumalat ang kanyang True Spirit Chi. Hindi maganda. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Zhao Feng. Nakita niya ang ugat ng batas ni Bing Shuiyo na namumulaklak ng husto at lumitaw ang isang mapanganib na pakiramdam. Ice Blade Windstorm. Bulalas ni Bing Shuiyo habang tumatalon sa langit at patuloy na ginagalaw ang kanyang mga kamay, na nagpapadala ng mga bagyo ng hangin sa bawat direksyon. Ang mas nakakatakot ay ang mga tipak ng yelo ay lilito sa tabi ng bagyo ng hangin at dudurog pa nga ang mga bundok. Sumayaw si Bing Shuiyo at ang saklaw ng Ice Blade Windstorm ay tumaas sa 100 yarda. Saan man siya magpunta, susundan siya ng mapangwasak na unos na iyon. Bilang isang eksperto sa True Mystic rank, ang bilis ni Bing Shuiyo ay hindi mas mabagal kaysa kay Zhao Feng. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan niya at ni Zhao Feng ay liksi ngunit sa pamamagitan ng Ice Blade Windstorm, nabawasan niya ang puwang na kailangang iwasan ni Zhao Feng. Ang hanay ng mga pag-atake mula sa True Mystic rank ay lumalampas sa True Human rank ng higit sa isang level. Bumagsak si Zhao Feng sa lupa na may tame-time na ekspresyon. Three-flowered treasured lotus. Sa kalmadong ekspresyon,
lumitaw ang tatlong kulay na lotus sa ilalim ng mga paa ni Zhao Fang. Weng! Tatlong talulot ng berde, asol at lila na pinalawak mula sa lotus, na bumubuo ng tatlong kulay na hadlang. Ding! Tuk! Tuk! Lumipad ang mga sparks kung saan-saan sa three-flowered treasured lotus at ang mga tama mula sa Iceblade Windstorm ay nagpalabo ng kulay sa tatlong kulay na petals. Ho! Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang habang nakatayo siya sa three-flower treasured lotus. Ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng tatlong bulaklak na treasured lotus ay walang alinlangang makapangyarihan. Ang three-flowered treasured lotus ay nagbigay ng hypnosis at hormone smell na nagpabulalas at napaatras si Bing Shuyo ng 12-dosenang yarda. Walang hiya. Bahagyang namula ang mukha ni Bing Shuyo at nag-init ang kanyang katawan. Naiinis niyang tinitigan si Zhao Fang ngunit hindi ito pinansin ng huli at mamulong. Ang pamana at kasanayan ng babaeng ito ay makapangyarihan at sa makatuwid ay may magandang ugat ng batas na nagpapahintulot sa kanya na may kumpara sa mga unang yugto ng True Mystic rank. Sa puntong ito ay naunawaan ni Zhao Fang ang ugat ng batas ni Bing Shuyo. Naunawaan ni Zhao Fang ang pamamaraan at direksyon upang mabuo ang ugat ng batas ngunit kulang sa oras. Sa pagkakataong ito, muling umatake si Bing Shuyo nang lumitaw ang mga linya ng yelo sa kanyang balat. Icewind Phoenix Wings. Ang bagyo ng hangin sa himpapawid ay biglang nagtipon at lumakas ang kapangyarihan. Sa wakas ang mapangwasak na kapangyarihang iyon ay naging isang Ice Phoenix na nagdulot ng presyon mula noong sinaunang panahon. Ito ang bloodline power mo. Bahagyang nanginag ang bloodline ni Zhao Fang at ang sinaunang aura ay nagpahirap sa kanyang paghinga. Kahit na nasa kanya ang tatlong bulaklak na treasured lotus, mahirap para sa kanya na harapin ang hakbang na ito. Gayunpaman, sa mapanganib na sandaling ito ay naging kalmado si Zhao Fang. Sa ilalim ng pagsasara ng God's Spiritual Eye, nakita niya ang paggamit ni Bing Shuyo sa kanyang bloodline power. Dahil ang kanyang bloodline ay may parehong elemento tulad ng sa akin, ito ay dapat na angkop para sa akin. Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Shua! Ang isang diagram kung paano dapat gamitin ang bloodline ay lumitaw sa isip ni Zhao Fang ayon sa kung paano ito ginamit ni Bing Shuyo ay kinopya sa kanyang sarili. God's Spiritual Eye, kopyahin. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagbigay ng misteryosong asol na liwanag at sa susunod na sandali, ginaya niya ang mga kilos ng kamay ni Bing Shuyo, ikinakaway ang mga ito sa hangin. Huwang! Isang malaki ngunit malabong figure ang lumitaw sa likod ni Zhao Fang. Ito ay kahanga-hanga at nakaupo sa isang hindi kumpletong trono ng yelo, tulad ng Lord of Winter. King of Gods, Kabanata 352. Kapangyarihan ng nag-aapoy na mata. Mula pa sa kabisera, ang paggamit ni Zhao Fang ng bloodline ay mas mahusay kaysa dati. Weng! Isang malaking misteryosong figure sa paligid ng isang yarda ang taas ang lumitaw sa likod ni Zhao Fang ngunit sa pagkakataong ito ay mas malinaw na ito kaysa sa nakaraan. Ang pinagkaiba lang ay sa ilalim ng figure ay tila lumitaw ang malabong trono ng yelo at nagbigay ito ng sinaunang aura. Iyon. Sa lugar ng mga manonood, sinuri ng Mystic Ice Queen ang figure sa likod ni Zhao Fang nang may pagtataka. Ang figure na iyon ay malinaw na isang kapangyarihan na nagmula sa kanyang ninuno. Gayunpaman, ang gayong dalisay at lumang bloodline na kapangyarihan ay isang bagay na kahit ang Mystic Ice Queen ay hindi alam. Break! Sumigaw si Zhao Fang at itinulak ang kanyang palad na parang bulaklak na namumukadkad at kulog na dumadagandong. Sa palad na ito ang Lightning Inheritance at Mystic Ice Treasured Bible's Insight ay ganap na pinagsama at ang epekto nito ay hindi kasing simple ng 1+1. Malinaw, ang pag-unawa ni Zhao Fang sa ugat ng batas nitong mga nakaraang araw ay bumuti. Ho! Ang palad ay napapalibutan ng isang hugis ng yelo na maaaring mag-freeze ng dugo. Ang palad na itinulak ni Zhao Fang ay lumawak hanggang sa isang bulaklak ng yelo at kidlat sa paligid ng 10 yarda ang laki. Boom! Ang Ice Phoenix ay nakipagsagupaan sa bulaklak ng yelo at kidlat, na lumikha ng isang nakakatakot na umuusbong na tunog. Basag! Sumabog sa hangin ang bulaklak ng yelo at kidlat. Ho! Ang Icewind Phoenix Wings ng Bing Shuyo ay mayroon pa ring kalamangan at nakacharge kay Zhao Fang kahit na ito ay hindi kumpleto. Hindi nagulat si Zhao Fang.
Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa paglilinang sa pagitan ng dalawa. Bam! Ang natitirang kapangyarihan ng Icewind Phoenix Wings ay bumagsak sa 3-flowered treasured lotus at nagpang-inag sa 3 petals. Woo! Ang misteryosong figure sa likod ni Zhao Fang ay umungal ng malalim at nagbigay ng mahiwagang proteksyon na naging dahilan upang mawala ang lamig sa sandaling ito ay malapit na. Paano ito posible? Ang mga kilos mo sa kamay ay eksaktong kapareho ng sa akin. Ninakaw mo ang teknik ko. Hindi makapaniwalang tumingin si Bing Shuyo kay Zhao Fang. Hindi niya inaasahan na mayroon siyang ganoong kalakas na bloodline power. Ang kakaiba ay ang bloodline na elemento ni Zhao Fang ay kapareho ng sa kanya. Bumalik sa canopy Great Country Prince Jin at Wang Shaoguai's bloodline secret technique ay iba kaya't tinitingnan lamang ito ni Zhao Fang para pagbutihin ang kanyang sarili. Ngayong nakilala na niya ang isang taong may kaparehong elemento ng bloodline, maaari niya itong direktang kopyahin. Paano nito ninakaw ang iyong pamamaraan? Ice Elemental Bloodlines ay hindi isang bagay na mayroon lamang ang Mystic Ice Palace. Ngumiti si Zhao Fang. Nililigawan mo si kamatayan. Kahit na ang iyong bloodline ay maaaring malakas, ang pagkakaiba sa cultivation at mastery ay hindi maaaring sarado. Malamig ang mukha ni Bing Shuyo nang muli siyang umatake. Icewind Phoenix Wings. Ang isang Ice Blue Windstorm ay napalitan ng isang malaking Ice Phoenix na durog patungo kay Zhao Fang. Ice Lightning Mystic Flower. Ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang bloodline power at itinulak ang kanyang palad, direktang sumama sa Ice Phoenix habang kumukulog. Bam! Boom! Sa pagkakataong ito, naging mas pamilyar ang husay ni Zhao Fang at maaari niyang direktang harapin si Bing Shuyo. Sa mga tuntunin ng purong pinsala, ang kapangyarihan ng yelo at kidlat ni Zhao Fang ay mas malakas kaysa sa yelo lamang ngunit ang paglilinang ni Bing Shuyo ay umabot sa True Mystic rank at may ugat ng batas na nagbigay sa kanya ng malaking kalamangan. Sa makatuwid, sa mga sagupaan ay dehado pa rin si Zhao Fang ngunit mas mahusay ang ginagawa kaysa sa pag-iwas lamang. Nagsalubong ang mga kilay ni Bing Shuyo at nakaramdam ng problema. Nasa likod ni Zhao Fang ang 3 flowered treasured lotus para sa pagtatanggol at may misteryosong proteksyon ng trono ng yelo sa likod niya. Ang lamig na dumaan sa depensa ay mahiwagang mawawala kapag ito ay nakalapit kay Zhao Fang at sa paglipas ng panahon ay lumiwanag ang figure sa likod ni Zhao Fang. Napakabangis ng batang ito na may kulay asol na buhok. Nagagawa na niyang harapin si Bing Shuyo. Mukhang hindi pa rin kilala ang numero 1 itim na kabayo sa Northern Stage. Nagulat ang mga manonood. Si Qin Kanwo, si Yesian Xiang at ang lalaking may mata ng multo ay nagulat din. Ang mga mata ng napakalaki na kahangahangang diyosa na si Bing Wei ay kumislap ng may pagkasindek. Ang kanyang bloodline ay nakakakuha pa nga ng kapangyarihan ng yelo. Ang pamana ng bloodline ni Zhao Fang ay maaaring ipagtanggol pati na rin ang pag-atake. Dagdag pa sa 3-flowered treasured lotus, hindi siya matatalo. Shua. Ang 3-flowered treasured lotus ay biglang lumipad at dahan-dahan, ang kanyang depensa ay naging opensa. Bam! Boom! Nagsagupaan sina Zhao Fang at Bing Shuyo sa hilagang entablado at wala ni isa sa kanila ang nagbigay daan. Ang aura ni Bing Shuyo ay mas malakas samantalang si Zhao Fang ay mas maliksi at ang kanyang bulaklak ng yelo at kidlat ay namumukadkad sa bawat oras. Mukhang hindi masama ang 2 itim na kabayo sa Northern Stage. Ang lakas ng 2 itim na kabayo ay maihahambing sa mga unang yugto ng True Mystic rank. Ang labanan sa hilagang entablado ay umaakit sa mga tingin ng karamihan. Nanalo si Little Sister. Matapos ang mahabang panahon na tumahimik si Goddess Bing Wei sa wakas ay bamulong. Bilang isang napakalaking kababalaghan, ito ang kanyang conclusion. Sino ang mananalo at sino ang matatalo? Sina Qin Kanwo, si Yesian Xiang at ang lalaking may mata ng multo ay nag-iisip. Itong Zhao Fang ay talagang isang itim na kabayo na kahit ako ay hindi nakita ngunit sa kasamaang palad ay matatalo siya. Sabi ni Qin Kanwo nang may katiyakan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng binata na nakaharap sa parisukat. Mataas ang tingin niya kay Zhao Fang at ang pakikipagpalitan niya kay Bing Shuyo ay napakaganda. Anumang pamana ng bloodline ay hindi maaaring tumagal magpakailanman. Napangiti si Qin Kanwo.
Nang marinig ito ng parisukat na mukha ng kabataan ay bahagyang nagbago ang ekspresyon ngunit pagkatapos ay bumantong hininga siya, na parang inaamin ang kaalaman ni Qin Kanwo. Kapag nawala ang proteksyon ng kanyang bloodline power, paano niya haharapin ang true mystic rank? Ang mga mata ni Bing Shuyo ay kumikislap sa pagiging saplada. Bagamat hindi niya kayang pangalagaan si Zhao Feng sa ngayon, mayroon pa rin siyang kalamangan. Ang pag-aaway ng dalawa ay makakaubos ng kanilang bloodline power at ang mga bloodline ay isang pamana na mahirap palitan. Sa mga tuntunin ng bilis ng pagbawi, ang mga bloodline ay mas mabagal kaysa sa True Spirit Chi. Higit pa rito, naniniwala si Bing Shuyo na sa paggamit niya ng bloodline, mas magtatagal siya kaysa kay Zhao Feng. Matatalo ba ako? Paanong hindi nakikita ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang kasalukuyang sitwasyon? Habang nagpapatuloy ang laban ay nauubos ang kanyang bloodline power pero ayaw niyang magpatalo ng ganito. Hindi ako magiging kaparehan niya sa pisikal maliban kung ako ang bumubuo sa aking ugat ng batas. Mukhang mental energy lang ang kaya kong subukan. Sinuri ni Zhao Feng. Ang mga espada, kamao at True Spirit Chi ay pawang mga pisikal na pag-atake na lumitaw sa katotohanan. Eye of Illusion. Sa kanyang ugat ng batas na napakalakas, ang kanyang antas ng enerhiya sa pag-iisip ay tiyak na hindi mababa. Eye of Ice Soul. Nililinang niya ang elemento ng yelo kaya dapat magkaroon ng malakas na resistensya laban sa mental energy. Eye of the Heart. Malamig ang mga galing sa Mystic Ice Palace at mahirap maghanap ng kapintasan. Isinasaalang-alang ni Zhao Feng ang kanyang tatlong eye bloodline techniques ngunit natagpuan na ang pinakamahusay ay ang Lightning Fire Gods ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Nagkontra ang apoy at yelo at nabuo ang Eye of Lightning Fire mula sa kidlat at apoy na umatake sa pamamagitan ng pisikal at mental na dimensyon ng enerhiya. Siyempre, may pagpipilian pa si Zhao Feng at iyon ay ang Watermoon God Peach Fan na magpapaputok ng direktang pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip. Ang taong may higit na mental na enerhiya ay may mas malaking kalamangan. Subukan natin ang Lightning Fire God's Eye. Nag-isip si Zhao Feng at nagpasya. Weng. Sa loob ng kanyang dantian, biglang tumalon ang isang tipak ng True Spirit Lightning Fire. Isang malabong asol na dugo ang nagkonekta nitong True Spirit Lightning Fire sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, ang kalahating transparent na True Spirit Lightning Fire ay sumanib sa nagyayelong lawa. Pang 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 pang. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay hamampes na may kakaibang ritmo. Ang nagyayelong lawa sa kanyang kaliwang mata ay biglang napalibutan ng kalahating transparent na asol na apoy ng kidlat at apoy na umiikot na parang may buhay. Sa pagsasama ng kapangyarihan ng mata at True Spirit Lightning Flame, ang huli ay tila naging mata ni Zhao Feng. Sa sandaling ito sa oras, ang mga gilid ng kaliwang mata ni Zhao Feng ay napapalibutan ng malabong asher na apoy ng kidlat na mabilis na umikot. Iyon. Ang puso ni Bing Shuyo ay nanginginig at nakaramdam ng pagkabalisa. Paano? Paano ito posible? Ang lalaking may multo na nanunood ay sumigaw sa pagkabigla. Ito ang pamamaraan ng Ghost Eye Flame ng aking pamilyang Wu. Lightning Fire God's Eye. Buksan. Kumislap ang kaliwang mata ni Zhao Feng. Shu. Isang malabong asol na apoy ng kidlat ang lumitaw sa kung saan at sinunog ang katawan ni Bing Shuyo. Ito ay hindi lamang isang normal na apoy. Sa isang kisap mata, nagsimulang mag-apoy ang Asher Lightning na apoy at umabot pa sa dimensyon ng mental energy. Napasigaw si Bing Shuyo habang namumutla ang kanyang mukha at lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pinaikot niya ang kanyang True Spirit Chi at lumitaw ang mga maliliwanag na linya sa kanyang balat. Shu. Halos lahat ng apoy sa kanya ay naapulang ngunit ang bilis ng Lightning Fire God's Eye ay masyadong mabilis at tatama sa target halos sa parehong pagkakataon na ginamit ito. Nang mapatay ang apoy ng kidlat, nasunog ang balat ni Bing Shuyo ngunit mas maraming panganib ang nagmula sa dimensyon ng enerhiya ng kaisipan. Ang Lightning Fire God's Eye ay pinagsama mula sa God Spiritual Eye ni Zhao Feng at True Spirit Lightning Fire upang masunog din nito ang dimensyon ng mental energy. Sa pagharap sa pag-atake ng kaluluwa, si Bing Shuyo ay nagkaroon ng mas kaunting paraan ng pagtatanggol. Napaungol si Bing Shuyo at gamulong sa lupa.
Ang hindi nakikitang apoy ng kidlat ay nag-aapoy sa kanyang dimensyon ng enerhiya sa pag-iisip at naranasan niya ang sakit na hindi pa niya naramdaman noon. Little sister. Ang ekspresyon ng Goddess Bingwei ay lubhang nagbago. Brat na may asol na buhok. Maglakas loob ka bang nakawin ang Ghost Eye Flame secret technique ng aming pamilya Wu? Ang ghost-eyed na lalaki ay umungal. Ang Lightning Fire God's Eye ni Zhao Feng ay halatang kinopya sa kanya ngunit mas malakas pa kaysa sa kanya. Sa mga sandaling ito, ang lalaking multo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit at selos. Sandali, ang pinaka-nakakatakot na kapangyarihan ng mga bloodline ng batang ito ay ang pagsisiyasat at pagkopya sa kakayahan ng kalaban. Biglang may naisip ang lalaking multo at hindi napigil ang huminga ng malamig. Bilang isa sa mga kahalili ng tatlong pangunahing pamilya ng mata, ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng isang napakapangit na bloodline ng mata.